appointment interview kaya po kami nagagalak din po na magkaroon po ng panahon si Commissioner Rogelio Quevedo today para po ipaliwanag ito pong kanilang sinasabi na pagbuo ng panuntunan para po sa unsecured general purpose loans ang kanya pong mga interest o yung bang hangganan o ceiling at ilang pa pong mga panuntunan para po naman sa pangangalaga sa kapakanan ng ating po mga kababayan na wala pong nagagawa kundi dumulog dito po sa mga lending companies na ito. Good morning po, Commissioner. Good morning. Good morning, Ted and DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Good morning po, Commissioner. Salamat po sa pagpayag sa panayam po ngayong umaga. Last October 30 nga po, naglabas ang Securities and Exchange Commission nito pong draft memorandum circular na naglalayo nga po na higpitan itong interest rates at iba pang bayarin na ipinapataw nitong mga lending at financing companies. Sir, una muna, ano pong nagtulak sa SEC na maglabas po nitong draft memorandum circular na ito at bakit mas gusto nyo ng higpitan yung mga interest rates at fees nito mga lending companies? Una sa lahat, DJ Chacha and Ted, ang talagang dating naglalagay ng interest rate ay ang Bangko Sentral. Subalit dahil nagkaroon ng amendment sa batas, ang mga regulators na katulad ng Securities and Exchange Commission ay meron ng ngayong tungkulin na magpataw ng karampatang interest lalo na dito sa mga financial lending companies. Kung sa bangko ang nagde-determine ng interest rate ay ang Bangko Sentral, pero dito sa financial lending companies, ang Securities and Exchange Commission ay meron ng tungkulin na ilagay ang tamang interest. Kasi sa ngayon, ang pinayagan ng Bangko Sentral para pati sa mga financial lending companies ay 18% per month para sa mga utang na hindi lalampas ng 10,000 at hindi lalampas ng 4 na buwan ang period. Ngayon nakita ng SEC na masyado itong mataas kasi kung 18% times 4, edi halos 18, 32, 6, halos 64% ito. At ang magiging interest ay hindi at ang karampatang penalty hindi rin po pwedeng lumampas doon sa inutang. Kung kunwari umutang 10,000, hanggang 10,000 lamang ang magiging interest at penalties. Pero ngayon, ang SEC ay naglabas ng isang draft memorandum na magpapataw ng interest na hindi lalampas ng 10% a month. Alam mo kung bakit 10% a month? Kasi ito ay unsecured. Ang mga pawn shops, allowed sila 5% a month. Pero walang limit yon. Kung hindi ka magbayad ng interest ng utang mo ng 1 taon, edi 5 times 12, 60% a year. Pero dito sa nilabas na resolution ng SEC, tataasan yung utang na pwedeng patawan ng interest na 10%. Ngayon pwede nang umutang ng 20,000 pesos mula sa dating limit na 10,000. Dahil alam mo naman itong industriyang ito, kailangan din nating tulungan at protektahan kasi sila ang nagpapautang sa mga kababayan natin na walang security. Yan yung mga katulad ng mga nagtitinda sa palengke, yung mga bila-bilao. Sila ang walang collateral, kumbaga, Commissioner. Walang collateral. Opo. Kaya kailangan din natin gahanap tayo ng solusyon na yung ating industriya at yung kailangan din ng mga kababayan natin ay magkaroon ng pinaka-balancing. At ito ang lumalabas sa survey namin. Pero syempre, ngayon ito ay inilabas namin bago maging final na resolution ng SEC and Bank. Kaya siguro itong katapusan ng buwan na to, aantayin namin ang comments ng publiko. Kung actually ngayon pa lang nakakatanggap na kami ng mga reaksyon. Nagrereklamo syempre yung industry. Hindi raw nila kakayanin. Pero sa pag-aaral namin, kaya ang 10% a month
for not more than 6 months at sa pagkakautang na 20,000. Okay, Oo. sige. So, para ho mas maintindihan ha, Sek ha, latag natin ha. Opo. Ang inyong pong ang inyong panukala na pagbabago 20,000 pesos. Opo, ito po yung And below. Opo, 20,000 pesos. Ito po ay anong tawag dito? Minimum o maximum? Yan po yung maximum na utang. Okay, maximum na 20,000. utang ng sinuman pong may paggagamitan pero ang kanya pong payable in 6 months, right? Opo, Opo. At ang interest niya ay 10% a month. a month. Okay, Opo. kapag hindi siya nakabayad, magkano po ang ipapatol dapat na interest? Kapag hindi po siya nakabayad, edi hanggang 20,000 lang din po ang makukolektang interest at penalties. Ganun po, kapag kumbaga kapag hindi ko talaga nabayaran ito sa takdang panahon, opo, meron ho bang idadagdag doon sa 10% na interest? Hanggang doon lamang po, yung kung magkano po yung nautang niya, kung 20,000 po, ang magiging total na interest and penalties ay 20,000 lamang. Kaya ang magiging total na dapat babayaran niya ay magiging 40,000 pesos. Opo. Kumbaga ho kasi nga kung lalabas po dito, yung pong 10% ng 20,000 ay 2,000 pesos. So bawat buwan 2,000 ang iyong interest. So kung 6 months po ito. 6 na buwan. Yes, opo. Okay. Okay. Magiging 2 times 6, magiging 12,000 ang interest. Okay. So kumbaga, go ahead. Ang mangyayari po, isa rin po siyang solusyon namin kasi po yung mga tinatawag na unfair lending practices. Oo. Marami pong lenders din po na nanghaharas. Oo. Yan po, mabilis na nire-revoke ng SEC ang kanilang permit para matigil yung mga unfair lending practices na yan. Yes. Alam mo, nung siguro mga 4 months ago, meron pa nga nag-suicide kasi yung mga harassment ng mga lending companies to. Pero mukhang nakontrol na to at napigilan na. Kaya naman ngayon, ang aming pansin ay itinuon naman namin dito sa interest rate. Oo. So, this will be effective po, Commissioner, December 1, 2025. Kanina nabanggit nyo po na may mga nagrereklamo na ngayon pa lang na mga lending companies kasi kasama din po dito yung mga online lending apps na nagpapautang sa mga kapatid natin. Pero kayo po Sila ba? pa talagang target namin, ma'am. Opo. Kayo po ba ay firm na dito sa 6% kada buwan na interest at 10% na effective rate o pwede pa po itong mapataas kasi nga nagrereklamo itong mga lending companies sa ngayon? Titignan po namin ang reaction ng mga online lending platforms. Alam niyo naman po, ang SEC ay meron din pong katungkulan na tulungan ang mga legitimate na lenders. Pero sa ngayon po, ang tingin namin ay kakayanin ang interest na 10% ay kakayanin naman po. Kasi dapat rin naman po silang maging maingat sa pagpapautang. Kasi sabi nila kaya nila kailangan ng 15% dahil wala nga naman daw collateral. Kaya nagpapautang sila at mataas daw ang delinquency rate. Ang isang proposal namin ay magkaroon din ng unified lending identification. Alam mo naman, sana kung umuubra na yung ating national ID system, pero ang nangyayari kasi marami tayong mga kababayan na umuutang sa iba't ibang lending companies. Tapos hindi binabayaran. Tapos hindi babayaran. Alam mo naman, walang collateral. Kaya kung mananatili ito, malulugi naman yung mga lending companies. Sa initial na survey namin, ang 10% interest per month would be enough to... pero kailangan din natin syempre kontrolin yung delinquency rate. Okay. Sinasabi din po kasi ng SEC, ito po'y proteksyon laban dun sa mga tinatawag pong predatory lenders po natin. Pero kung makikita po natin ngayon, actually even online, ang dami pa rin pong mga unregistered saka mga illegal lending apps. Paano nyo po muna ito sinasawata? Kasi mukhang yun ang isa sa mga problema din eh. Kasi iti-divide natin sa dalawang grupo, yung registered sa SEC.
Actually, sila lang ang talagang makakaya natin na mapasunod dun sa 10% interest per month. Yung mga unregistered, yun ang hinahabol natin sa tulong ng CIDG at saka ng NBI na mapigilan kasi hindi naman sila registered kaya wala naman kami i-revoke na lisensya pero meron kami mga enforcement para sila ay mapasarado at sa tulong ng mga PNP at NBI ay talagang isarado talaga. Kaya ang problema nga online ito. Kaya ang aming advice sa ating mga kababayan, huwag kayong umutang doon sa hindi registered sa SEC. Marami naman po. Sa ngayon po, merong 104 registered online platforms at pinag-aaralan din po namin na i-lift na yung moratorium. Kasi po mga nung 2020 mga almost 5 years ago, nag-declare ng moratorium ang SEC na hindi nagbibigay muna ng lisensya. Opo. Sige, so ganito po, Commissioner. Paano malalaman po ng mga gustong umutang na ito'y nakarehistro po sa SEC? Meron pong website ang SEC at nakalista po yung pangalan ng 104 financial lending companies na may permit sa Securities and Exchange Commission. Ito ho ba yung nagbabayad ng tax itong mga lending companies na ito? Monitored po namin yun kasi sila po ay required na mag-submit ng mga reports sa SEC. Katulad po ng lahat ng korporasyon, di po ba, nagpa-file po sila ng General Information Sheet at saka ng mga audited financial statements. Kapag ho ba umutang kami dito po sa lending company, may tax pa ho ba yun? O dapat po kapag umutang kami ng 20 mil, sakto po 20 mil na makuha namin? Yun po ang isa sa naming pinapatupad. Bawal po ang pagkolekta ng advance interest rate. Kasi po yung mga unregistered, yung mga unscrupulous financial lending, pag ikaw umutang ng 20,000, ibabawas na kagad yung interest rate. So makukuha mo lang mula sa 20,000. Hindi, kasi ngayon 10,000 lang ang sakop eh. Sa 10,000 ang makukuha mo lamang ay 6,000 pesos. Okay. Opo. O pagkatapos pagbabayarin ka ng interest do sa 10,000. Opo. Yan po ang hinahabol namin na pinagbabawal namin ang pagkolekta ng advance interest rate. Kung umutang ka dapat ng 20,000, kailangan makuha mo yung 20,000 at magkaroon ng period bago ka mag-umpisang magbayad ng principal at interest rate. Yan po ang ginagawa ng mga unregistered. Yan po ang pinapasarado namin. Okay, sige po. So ngayon po kasi as we speak, ang prevailing interest rate ay 18% a month, right? Opo. Okay, 10,000. 15% lang po. 15%. 15% a month. Yun po ang inalaw ng Bangko Sentral. 15% a month, 10,000 na maximum. Opo. Okay, ito po ang prevailing ngayon. Ito yung gusto ho ninyong baguhin. Kapag ho ba ako... Ibababa po namin sa 10% a month. Pero yung sasakupin na po ay 20,000 na maximum loan. Yes, sir. O nga po. Kapag ho ba hindi ako nagbayad, makukulong ba ako? Wala na. Sa constitution po natin, hindi naman po... walang nakukulong po sa pagkakautang. Anong gagawin sa akin ng lending company? Commissioner, ano pong gagawin sa akin ng lending company? Umutang po ako ng 20 mil at the interest na 15% a month, hindi ko po binayaran ito. Anong gagawin po sa akin ng lending company? Anong maaari kong kaharapin? Pinagbabawal po namin ang mga unscrupulous lending or collection practices. Bawal po yung mga nababalitaan natin na nagpapadala ng ataon, nagpapadala ng bulaklak, yaharas ka, yung mga kamag-anak mo ay tatawagan. Bawal po lahat yun. Kaya dahil po yung mataas ang interest nito, talagang yun ang magiging sitwasyon. Charge to experience para sa lending companies. Kaya naman po pinapayagan sila sa ngayon ng 15%. Pero bababa na po ng SEC sa 10%. Pero subject pa po ito sa reaction ng publiko. Sige po. So, ibig sabihin, risk yun na nagpapautang. Pag hindi ka binayaran, walang collateral to, sorry. Ganun po yun. Sorry po. Tama, Okay. At kung sakasakaling gumawa ka
ng labag sa panuntunan ng SEC, harasin mo yan, padalhan mo ng ataol, o takutin mo yan, ikaw pa may kaso. Totoo po Okay, yun. sige. Yung lending company na nanghaharas ng umutang sa kanya ay magkakaroon pa po ng kaso under the revised penal code at violation din po ng Financial Incentives Act na ine-enforce po ng Securities and Exchange Commission. Okay, very well said. Sige po. So sir, more or less, kailan po kayo magdedesisyon dito po sa panuntunan na ito? Dapat po nitong buwan na to, masabit na po yung mga reaction at komento ng publiko at saka ng mga lending companies. At pag-aaralan po ito ng SEC and Bank. Alam niyo naman po ang Securities and Exchange Commission, 4 na commissioner at isang chairman, kaya didesisyonan po yan ng NBank kung yung aming proposed circular ay magiging enforceable na by December 1. Opo. Yun po ang aming target. Opo. Hopefully po hindi aabutin talaga ito ng December 31. Opo. Oo. Commissioner, last na lang po sa mga nakikinig sa atin ngayon kasi nakarelate sila doon sa hinaharas itong mga lending apps. Mas pinadali na po ba ngayon ang pagsusumbong dito sa mga, sabihin na natin, abusado na online lending platforms? Opo, inaayos na po namin na para po yung hotline namin, yung tawag ko nga po, alam niyo naman po ako, galing ako sa telecoms, dapat po yung hotline namin kako ay 1SEC. Idayan mo lang 1SEC. So para isa lang ang madaling tawagan. Tandaan. Oo. Pero sa ngayon po, sa ngayon, Commissioner, habang wala pa yan, saan po sila po pwedeng lumapit? Pwede po ba mag-email, pupunta pa sa opisina? Paano po ang proseso? Pwede pong magreklamo sila by email. Hindi na po kailangan pumunta sa opisina. Ang PAOK din po ay tumatanggap ng reklamo at pino-forward din sa amin at magkasama namin nire-raid yung mga unregistered online lending companies. Okay. Ang problema nga lang po, kasi online platforms ito, wala talagang lugar. Kaya nga po require namin na magkaroon ng landline, yung mga opisina nito. Kasi po yung PLDT, yung mga landline companies, hindi po kayo kakabitan ng telepono kung wala kang permanenteng opisina. Opo. So isa po yan sa mga sistema namin. Opo. Sabi nga ni Ted, problema na yon ng lending company kung nagpautang siya ng walang collateral at hindi niya pwedeng i-harass. Pero hindi rin niya po pwedeng i-transfer sa iba, kunyari sa isang collection firm. Ay, i-transfer niya, bawal na rin po yon. Dapat siya lang po ang mangongolekta. Kaya nga po siya merong mataas na interest rate. Opo. Kasi po, di ba, nung araw, ang usurious rate of interest ay hanggang 12% lamang. Pinayagan na po ang Bangko Sentral na mag-issue ng interest rate, determine niya yung market rate. Ngayon po ang SEC, binigyan din po ng karapatan na mag-set ng interest rate para dito sa mga financial and lending companies na i-exercise ngayon ng SEC. Opo. Sige po. So kami makikibalita po kung sakasakali po na kayo po ay makapaglabas na ng NBank decision sa napaka-importanteng bagay na ito. Salamat po, Commissioner. Salamat po sa pagkakataong ito. Opo. At ingat po kayo. Thank you. Salamat na marami. Si Commissioner Rogelio Quevedo, mga kapatid. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.